Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line! Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules naton nga presentation February 24, 2021. Action Firing Line! Miyerkules kita nga pagpangalagan nagabi-abi kag nag-welcome kita sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via online kag subong man on air. Mga nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad. How do you do? Kumusta kamo? Mga suki namon nga matagplamati sa kahanginan. Action Firing Line! Manaya-naya mapaang aton tiyempo karon iyang adlaw. At least naumpawan ang mga nagapanglaba subong baw, nagmalagid ang ila mga linabhan. Action Firing Huwag Line! kita nga magapangalagad sa inyo until 9 p.m. this evening. Action Firing Line! Sa gusto magpadala sa ilang mga mensahe, feel free sa pagpadala sina sa aton sining comment section dira sa Facebook kagamuman sa YouTube. Kay dira ninyo pwede mabatian ang aton sining live broadcast via online. Ang inyo sining mga mensahe, reaksyon ug komentaryo kinahanglanon man nato na gud mahibaluan ang pulso sang publiko. Action Firing Line! Aksyon at tayhupon checking in diri sa Wednesday edition. Pero antes ang pila ka mapambukas naton nga mga balita kag informasyon. Unaw tayong lakat sa panahon, let's have gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Action Radio sa Bacolod Weather Update. Aksyon gani, may gabi, please come in. Aksyon art may gabi kag sa aton mga listeners ng ariatag naton lakat sang tiyempo. Sining gabi Miyerkules kita karon Pebrero 24 to 2021. Naga-impluwensya sa kabug-usan ang northeast monsoon kon hangin amihan dito sa pinakapunta sang naminan sang Luzon nga nasakupan sang Batanes kag Babuyan Islands. Nga ang ila tiyempo magalumon ang kalangitan nga may mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan. Ang easterlies naman isa ka weather system sa aton nagapikto man dito sa nasidangan nga bahin sa aton bungsod diri sa mga lugar sa Metro
Manila, kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas nga may pagulugal o mga kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan pagaupdan ini sa may naligwin nga mga pagulan nga nagabuligay ang easterlies kag localized sa thunderstorms. Ang pinakapunta dito sa Naaminhan sang Luzon ara sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin halin sa Naaminhan na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While sa iban naman nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga mahinay hasta sa kasarangan lamang ang huyop sa hangin halin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan kadagatan. Kag diri sa aton Western Visayas lakip na ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental maka eksperyensya kita sa may paggulugal-uman ang kalangitan hasta nga magalumon nga aton kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan kag ang kondisyon sa aton kadagatan sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nagataas ini siya halin 0.6 as 2.5 metros ang aton balod kag alas 6:01 sini nga hapon buwas sa aga magabutlak si haring adlaw kag katunod ni siya alas 5:54 karon sa hapon. Ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Action art. Si Bulkan Kanlaon, okay. Hindi na ni siya buga, no, kundi nag-asosya. Wailang gidugay daw mga 2 na kauras siguro. Ulaton naton ang advisory sang aton nga Fibolks diri sa La Carlota kag sa Barangay Pula dito sa Kanlaon. Pero sa aton nga obserbasyon, 24 oras nakarehistro ini sa 2 lamang ka volcanic wake, no. Kag may kasarangan sa ginbuga nga aso white stem leaden fumes nga nagtimbuok ini sa babaw mga 400 metros antes ini siya nagkulap sa direksyon namin nakatungdan o northwest. Ang asopre sulfur dioxide nga ginabuga na takos ini sa 587 toneladas sang adlaw sang pizza 17 sang Pebrero sini nga tuig 2021. Ang aton nga global positioning system ang GPS padayon nga naga monitor ini kag subong man ang aton electronic tilt meter dira sa Barangay Cubay sa La Carlota. Okay. May ara nga naobserbahan slight inflation gamay nga pagbubag diri sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iya kaldera nga humalin sang tuig 2020 sa bulan sang Hunyo. Amo na yung mga parameters nga nagapakita indikasyon may hydrothermal sa gihapon kag may tectonic ang pagtayog sa dalumduta. Okay. Kag didto gid sa sulok-sulok o kung deep-seated nga may magmatic nga proseso nagakatabo sa iya nga tiyan, no? Beneath the edifice ang Bulkan Kanlaon. So, ang DOST Bolks in collaboration sa aton sa Provincial Command Center nagapaabiso liwat sa aton general public nga ang Kanlaon Bulkan, ang Kanlaon Volcano. Ara gyapon sa alert level 1. Okay. Kag ini patimaan nga abnormal ang kondisyon kag ari siya sa period of unrest. So, ang 4 kilometer permanent danger zone gina-enforce yapon naton. Bawal sa mga trekker nga magsulod ako magsaka dito sa Bulkan Kanlaon. Okay. Sa earthquake, earthquake information. Daw si Palay, no? Lumayara ka na? No? Halin sang sumugod sang alas 12:02, no? Sang kagapon, kagasta sa karon. Ang nahirehistro lang naton sini nga hapon amo ni ang si Palay, Negros Occidental. Yes. 1.8 ang magnitude
kag 16 kilometers ang depth of focus. Unfair siya action art, no? Unfair why siya mabadyagan naton diri kag wala siya intensity. So amo na ang aton obserbasyon sa aton palibot. Basta linog, naga-average kita 20 kapag tulotayog sa bilog nga Pilipinas, no? Okay. So mabadyagan diri. Galing kita mayo ni action gun kay sa surface, hindi ni mabatyagan sa tao yay. Oo, gani. Oh. Gani. Ang magani, oh. Pero ari di ang kwan kag ina nga magsaysay Davao del Sur. 3.8 ni, medyo may intensity ni siya, no? Na batyagan dason ang Sarangani 5.2 alas 6:25. Amo ning kadua nga magtayog dito sa Davao Oriental kag Davao del Sur, no? So amo na. Pero sa aton di palibot daw ay gid Negros Occidental kag Oriental. Ang Zamboanga Fault, Cotabato Trends, ang Cebu. Okay. Dito sa babaw sa Panay, Bantayan daw ay gid ang Panay wala man, no? Aha. Oh. So mula na ang inilang nga hapon action art ang Sipalay. Okay. 1.8 ang magnitude na tabo na alas 12:01 kag inas ang ugto. Aha. Palanyaga, no? Wow. So 16 kilometros ang iya ka dalumon. So amo ni madulong naton sa aton nga palimton sa aton general public. Ang lakat sang tiempo, ang pagtulotayog sa aton palibot kag si Bulkan Kanlaon. Okay. So dra ka na subong report kilis panaad, no? Diri na ho. Tihalong ko na kay ang lamok bala may mga biktima sang dengue sa Bacolod eh. Ha? Hindi ka gina magpalamok ha? Dason isa na lang ayo ko si Moksongan basi pwede mo ko mabuligan. Hindi may ayo og tod si mo seryoso daw. Basi kung may litrato ka mo mga bago dablayan ni si Dave Kahaw may ari na ko de. Ang iya ni Melvin Fierro daw ay kami di bago nga litrato. Ang imo gido kay ti mag-interview ko sa imo sa lakat sang panahon. Ang imo litrato diya daw. Ano ning Hindi edad na kuya hatag pa litrato. Kay Sila karon naman nakakita. hindi na nila ko makilala kung sino report. Oo. Hindi kay atod man seryoso kay basi bayara kada kun gusto mo kantuan tan lang kadabi kapaan. Pangitaan ta ka di. God. Ikaw si Melvin and the rest ng team na lang para nga takom ba lang litrato. Sige. Thank you Pangitaan ta ka. Hindi ko na pagpapailuhan manok Salvador Sige, regards sanda. Halong gid action gani. Salamat. Good night. Action Firing Line. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory. Action Firing Line. Na importante niya, lakat sa panahon, mga panugyan, sa mga pagtayog sa bulkan, nagbugagali o kung nag-aso sa asopre ang bulkan kandaon, no? Pero at least ang himuon ta na lang sa mga trekker hindi gid kamuanay magpa-adventurar magalakalagaw dira within sa 4 kilometers nga danger zone agud hindi man mabutang sa delikado ang inyo sininga kabuhi. Action Firing Line. Sundo naton kung ano man ang panugyan ginapagawa sa mga otoridad agud likaw sa problema. Action Firing Line. Now, i-check ta lang na kay of course ang mga tao mga residente sa tilan sa bulkan kung may mga activities kinman makita sila ni ang number 1 nga magka-witness no sila ning numero 1 gid nga bantay kag nakasaksi dira magluwas siya of course sang mga taga Phibox nga may ara dira sang ginagamit nga mga gadgets ginagamit nila nga mga equipments nga makamonitor sining mga pagtayog nga hindi mabatyagan sa surface sang pumuluyo. Action Firing Line. Alas 7:16 na Action Radio Philippine Standard Time na nung pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan Action Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Action Brian Morden ang regular nga anchorman Action Artay hupon sa gihapon tubtob kita sa takna alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Sa nasyonal ang mga nagabalandra mga dalagko nga balita no nga aton ginatutukan ti ariho ang parte bala sining
vaccine nga ang ginhimo diri do may kulatilya pang ginpangayo, no? May kulatilya pang pangayo agud lang nga mahatagan kita sang vaccine diri, no? Ang pinaka subo diri kay silingko pareso ni ma-request sila sang mga medical workers in exchange iya sang 600,000 nga COVID-19 vaccine doses ang ginahambal naton diri. Pero tinano ginabi nga ang ibaylo ti mga health workers tangano ginakulang man kita gani di, no? Kita mo nagaka-overwhelm ang mga hospital kay kulang mga nurses, kulang sa mga medical workers. Karon niya kung mga daw way nagid kita inog bakal yang ang Pilipinas nga ang collateral naton sa sining vaccine nga ginaproponer man utro maning Department of Labor nga si Secretary Silvestre Bilio III nga siling niya i-deploy ta mga Filipino health workers sa Germany kag United Kingdom in exchange sa sining kadamuon no sang vaccine nga ginlawag ko na Action Firing Line. Di pwede na. Ay, ibaylo mo ya. Medical workers, pag ani sumong kinanglanon tadi, ginakulang, collapse. Sa tutuod lang mga medical workers, ganaan, pailabot nga nagaka-overwhelm. Bisan sa private hospital, kay ti karon kon pila malang ka-team dang imo tawo, may mag-positive nga may direct contact, sila gina-isolate naman, kundi amo na nga, ginakulang, ang mga hospital bisan pribado. Action Firing Line. Tigaling kay mo na bala budlay man siniya collateral mo ya ang mga pumuluyo naton na abi kung ano man nga plano dira sang gobyerno, no? Damo gid sang nabalaan kita pero tani idiahan tani kung paano maparsigon delivery sige lang ta sa mga transaksyon basta subong niya. Ang Pilipinas lang daw medyo na ulihina kon vaccination. Okay, kon vaccination ang paghabalan, may latest gali sa DOH kay ina, nga bal sa DOH kon readiness sang vaccination program, baw taga-Bacolod kuno nagapanguna sa bilog nga Region 6. Action Firing Line. Aber i-check yaron ta Bacolod City karon abe kun ano gid ang kandaan naton diri sa Bacolod City in terms of vaccination program. No, kay kung mag-request kita sa kadamuon sang doses sa vaccine, kag hinali nga jutay ang magpa-register kag willing nga bakunahan, tianong tana karon ang mga vaccine nga aton sinibaklon. Action Firing Line. Pero balikan ko lang ni karon, palabayan ko lang makadali, plus ini pagido, no, ang anay envoy bala, no, special envoy to China. Isa man sang mangalan nga bantugon man diri sa Pilipinas, ini mga Tolfo brothers nga ang ilang magulang nga si Ramon Tolfo, oy, nag-ako siya nagkuan sa iya sining kolom. Nag-ako siya nga ini siya ang nagpabakuna no sang vaccine, no COVID-19 vaccine. That was last year. Ti kundi naglapta din ang balita kagamo ni subungo siling ni Montolfo nya willing ko nga magpangatubang sa anuman nga investigasyon, panumbungon, kag bisan mapreso, willing kuya. Kung amo nang ginalantaw nila nga hindi dapat, kay ti ining gamit nga Sinopharm nga ni, vaccination against COVID-19, ang wala pa approval, balagikan sa FDA, ti ambot na noong sitwasyon diri nga ang nakapabakuna ini siya. Kay ti siyempre may posisyon siya Now, former special envoy to China. Ti siling ni Tolfo niya, okay, why problema? Hindi lang ko maglawag siya ng mga ngalan, pero may araman mga opisyal. Nakatapos na maganin isang pagpa-vaccine. Di ba man, Coach Ati, pwede mo mabal? Sino ini sila niya? Hindi na ko mag-mentionar. Kung mga maayog, ikaw mo mag-imbestigar, abe, kamo na lang tukib. Action Firing Line. Kaya mo na malain kung matuon ang abal mo ni Mr. Montolfo, uy, may pila ka mga opisyales, kita galing nga nag-ipoy-ipoy lang, iba nanganguri-nguri lang, nakapabaksin sila. Amo ni taning kinanglanon, agod i-convince mong tao nga magpabakuna nga subong nagapamangkot, mala safe ang pagpabakuna,
hindi nyo pag-isalig, galimbawa, para sinabalad diri sa Bacolod, daw pag-uon, lati kamo nga taga-radyo, kamo dang eksplikar, nga mo ni siya ang vaccine, makapayo, gini. Yes, himuon na mo na, pero dapat may eksperto, hindi kami may eksperto sa naiya. Action firing line. Ha? Tilang tawon ta ko na, no, ining madangatan, parte sa vaccination program, kay subong do linabugay na, do hindi maintindihan, no? Kagway pagani timetable kung saan gid ang delivery sang vaccine, no? Pero balikan ko na dugay-dugay. Action firing line. Mga balita iya sa Bacolod City Hall nga inyo bantayan karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line RI. Ha? Ang balita nga sa diin ang SP nagpangabay sa National Bureau of Investigation kag CIDG upod ng iban pang law enforcement agencies. Imbestigahan ang mga shooting incidents nga nagluntad di sa Bacolod. Action firing line. Anong ang balon sang SP? Why sila salig sa pamunuan sa BCPO? Sa investigation, daway ginangila sining performance? Ay nano? Action firing line. Nga ma-request pa kita kinanglanon to pang NBI kag si ADG diyaw? Nano, pigado gid ang performance sa Bacolod City Police Office. Ako pamangkot malang natik kay ang nag-request ya SP mo bagod sa madamo nga mga unsolved cases. Unsolved crimes diri sa Bacolod, posible mo ng rason ti balon ta na sa report to Birugay with Action Dale Salazar. Action firing line. Kag trisay ka mga pawn shop kag lending institution nagbayular sang CCTV ordinance sa Bacolod na kundi required ni ang mga commercial establishment nga dapat may CCTV sila under sa ordinansa sang city. Tiway ka patakod, ti ko mo way CCTV na nung himuon ta sinisila pasiradaan. Action firing line. Sa provincial capital, ang balita mo ni, issue bala sa border, kundi ang border sa Negros Oriental kag Occidental, since kang Negros Oriental under ina sa Region 7, may kaugalingon man to sila ya sa provincial level nila o sa region, sang ginapatuman nga mga protocol kag mga border control regulations. Tiko mo Canlaon City, Negros Oriental na saya mo. Action firing line. So na-resolver na kuno o na-resolbar na kuno sang duha ka mga alkalde di. Especially kung paano nila i-regulate sa border da. Ibaluon ta karon na kay damo nga daan diri sa ato naga-deliver man mga utanon, no? Deliver sang kun ano na lang kag travel man from Negros Oriental going to Negros Occidental. Action firing line. Nakaundan sining mga balita tutukan diri sa inyo palatuntunan action firing line kag ining nasapuan bala nagautaw-utang nga bangkay sa tunga-tunga sa lawod sang Gimaras kag Bacolod. I-check na lang na karon base may update section edin sa station number 9 kung bala may nagpadulong nga pamilya kag nagkilala sining victim, no? Kay may mga report mas bati may missing to gin-check nila, no? Posible basi magkadto man to ding pamilya dito sa Gimaras bala may missing dito, amo pa na ang gusto tay baluon. May nag-coordinate na bala diri sa area sang police station number 9. Action firing line. So ari i-share ko lang sa inyo isa ka balita man dito sa si Palayo, kung dinumduman niyo, daw halos mga program, naglawag kita gani sinimo. Si Action Rex, gilawag yaman ni. Remember nga may ara sang na-missing man nga mga mangingisda sa syudad sang Sipalay. In fact, bisan akong ginawag ko ni last time, kay way labot kakilala man naton ang pamilya, no? Tinagawori ang iya sining direct family because pila na kadlaw makon mo why sila magkalapa uli, why sila makabalik sila lugar na missing, nagparawod lang ni sila ng isda lang, di kakita imuya dito sila gali nakaapok sa area sang Sambuanga, no? Kalayo, no? Sang ginapukan, nakalapot to sila sa Sambuanga, ho? Action firing line. And it was confirmed. Nga dito sila, since nga ang isa sa magkonsyal
dira sa syudad sang Sipalay, kag ang komitiba niya mo manigauyat dira mismo sa pamunuan sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Na i-check naton kiti siya ni mapisan ni nga konsyal. May mga rirescuehon the last time tungo minigos ang kilat kami ni inupdanay sa Sipalay City sang kitang nag-cover dira sa tong insidente. Now, kuwaon ta lang istorya kag barasan o ni sila magpalauli di sano sila sugaton to. Joining us tonight diri sa aton sini nga pagpangalagan Online sa firing line. ang mapisan dira nga konsyal sa syudad sang Sipalay, Councilor Jonilo Bugtay, no, sang Sipalay. I-check na siya kung ano gid ang kaundan sini, ano ang istorya sa likod sining pagkamising sa duha ka mamangisda gikan dira sa Sipalay nga dito nakaapok sa Zamboanga City. Councilor, how are you? Mayong gabi. Mayong gabi, Action Art, kag sa tanan naton nga tigpalamati sa nga programa naton sa nga gabi sa firing line. Mayong gabi gid sa tanan nga pumuluyo sa nga labi na gid sa Sipalay City. Salamat gid Councilor sang time, no. Can you tell us ano ginang istorya sini kag paano ninyo na himaluan nga ato na sila tugaling nga duhay ang nakalabot sa area sa Zamboanga? Ano ang mga rason nga ginanod sila pakadto to? Actually, Action Art, no? Sang last February 17, ining duwa naton ka mananagat diri sa syudad sang Sipalay nga taga diri man ni mismo sa Akon Barangay, sa Barangay 5 poblasyon sa syudad sang Sipalay. Okay. Nga kanday Alexander Alagaw, kag si Rico Norquia, nagpanagat ni sila. So, sang the next day nga papuli na sila tani sang pizza 18, nag-engine trouble sila actually daw sa nagnaganito pag ano nila sa pag-engine trouble nila base sa amo na pag-communicate, Okay. no? Naka-text pa ni sila sa ila nga mga nakatawag pa ni sila sa ila pamilya dire nga ano sila nga naga-engine trouble na sila sa nga pizza 18 sang aga mga alas 6. No? So kami sa nga Coast Guard Substation Sipalay sa pagpamuno ni PO First Digamo. Nag-coordinate kami ka nagpreparar na sa amon nga mga floating asset nga dapat nga ipang-rescue sa ila kay ang ila lang man nga ginaano sa pangisdaan mga around mga 10 nautical miles from the shoreline sang Sipalay. Okay. No? Pero sa nga time nga pagpapuli na nila estimated na nga hambal nila sa amon mga ara naman lang sa 5, no? So ano lang galing namon sang ulihin na nga naga-attempt na kami nga mag-rescue sa ila. Okay. Ang amon nagi problema sito kay ano na namon ang ato nga mga bantay dagat nga mga asset. Ang iya ka Coast Guard nga mga aluminum boats kag nga iba naton nga mga mangingisda dire nga mga dagko nga mga pambot nga pwede naton ma-utilize para sa pag-rescue sa ila. Ang amon lang dito dahil nag-ano Action Art tungod sa nga ano na amo na to sang daw mga mabaskog nga hangin kag dagko ng mga balod sa lawod. That's why nga nagbalik kami. Okay. Okay daw, hindi na gid masarangan namon sa ngaton nga mga grupo nga gi-utilize para nga mag-rescue. So nagbalik kami para at least siyempre, hindi naman ta gusto nga mas madamo pag ang aton nga ma-compromise nga mga tao. Actually, Action Art, gasigi pa man kami to communicate Okay. para at least maano namon ang ilang location. No? Oo, kay kabudlay sa dagat kumpara sa dalan nga kada rescue namon sa sa dalan masili nga may RCD ari lang sa Bangga, ari sa ni nga barangay hapos lang kay tiara lang sa dalan. Correct. Kabudlay ta kisaya Action Art maga-locate kisa sang location sang isa nga mananagat nga ara sa tunga sang lawod kung diin sa gid nga exact na location niya. Correct. Kag way labot sila kung dagko balod karon malipdan na sila ka mga balod o hindi mo na matalupangdan kun indapit. Hindi mo na sila unless otherwise siguro kung nga mga barko nga komersyal nga mga barko nga nagabiyay nga layo pa kitao na sila Kitao sa na. mga So actually nagduwa kami ka attempt and then after lunch mga 1 o'clock last na mo na communicate sa ila. Amo na tong last namon di nga oras no nga pag-communicate sa ila sa nga 18. Okay. Wala na dayon kami sa communication kung diin pa namon sila nga ano sina no? Pangitaon. Pangitaon. Okay. But pero nag-tried kami liwat attempt para nga ano namon sila.
So hindi lagid matantana mo ng ano sina ang balod kagang hangin. Mo na lang gimo magatag na lang sa mga information disseminated sa tanan nga mga coastal barangays and then sa mga neighboring naton nga mga coastal LGUs kag ang aton nga Coast Guard substation sa Sipalay naga-coordinate na tanan sa ilaman nga mga Coast Guard substation kag nagpagwa after the sang 19 kag 20 nagpagwa na ang Coast Guard sang ilang advisory sa tanan nga mga barko nga nagaagi sa diri sa aton diri sa Sulusi sa Sipalay area pakadto sa Mindanao nga base may mas potential action art nga bangka o kon pambot nga no sina Okay. i-contact lang dayon nila ngamon nga mga hotline. Okay. No? Oo. Sang kagapon sang aga nagsugod communicate kami sang LGU sang Siokon sa Zamboanga del Norte. Okay. Sa kay Engineer Marlo Itzem ang ilang LDRRM officer dito nga na rescue nila ining duwa naton ka mananagat nga taga Sipalay. Wow, very good. Oo. So namangkot man ko kung paano nga na-rescue. So ang Galeya hindi na mismo sila dito sa may dagat kundi gipadpad gid niya ang aton duwa ka mananagat sa Grabe. shoreline na sila nakita. So kung saan ugi sila na sa pupoto sa mga mangingisda, 18 pa sila na nauntat abi? 18 sang 22 sang hapon 4:30 Okay. around 4:30 sang hapon dito Sus. sila napadpad sa shoreline na sang Barangay Balatugan, municipality sang Siokon. So gibuligan na to sila dayon sa Barangay Disaster Reduction Management Office o sa Okay. nila kapitan nga giamuma dayon nila nga aton man nga mga mananagat no Aha. Grabe. kagapon lang dayon sila contact sa akon dire Okay. kaga dito na taday nagsugod sa aton communication para nga ma-coordinate kung sino ang dapat nga para at least maka ano na ding aton man nga mga utod sa syudad sang Sipalay no? Okay. Now, halin sa itong February 18, pag-trouble sa ila sini makina, kundi hindi ka na makamanage mayo unless mapalutaw-lutaw ka, mapautaw-utaw ka na lang dason mapaayon ka sa balon. Ano ni nakapan ni sila sir nga daan o kung dito na lang ni malapit sa Zamboanga nakapan ng bangka nila? Dire pala sa Vicente Water pa lang sang Sipalay, dire na nila nag-engine trouble mong. Okay. So ang ilaman nga idea nga samon sang time nga nag-engine trouble sila, kaya ini sila hindi naman nato mabindihan nga mga mananagat ni. Okay. Kaya ini sa una may ara man ko sa una action art nga daw gamay-gamay man nga pambot, nga amo man ni sila nga akon nga mga operator. Okay. Oo. So ang ilagi mo nga para nga daw hindi sila gid nga madasig nga ano sang current o konsulog sang ano sina. Giariya nilang ilang nga pukot nga daw pa mundo nga para nga daw hindi bala sila dali maupod sa current o kon sa sulog. Okay. No? Ito nga simpo munog sulod ang aton gid nga bagyo Aureng. Oo, kagong tanong ta sa aton nga weather forecast kagano sina ang hangin kag ang sulog pagwa gid diri tanan sa aton sa going to Mindanao gid, no? So monitor na lang kami kagano sina and then adlaw-adlaw update na lang sa tanan nga mga neighboring LGUs kung may ara pa may nakita man gid na sapay o kung may nagaabot sa ila. Okay. Pero daw wala gid sang notisya. So amo lang gito pagapon nga nakahatag sa aton sa impormasyon nga at least buhi sila kag na Rescue. recovered sila dito sa may Siokon, Zamboanga del Norte. Ang ako lang dito amakon mo in 4 days kara kastunga sa lawon amo nang sitwasyon guba na makina mo siling ko kung nakapan ni sila paano ni sila tumakadigammo makakaon gutom kung apat kadlang way kakinanan. So amo na siya ang dako mapamangkot kung paano sila ma-survive. Grabe no? Sa lawod nga ano sila. Pero Tugnaw. siyempre, okay na istorya ko man gid ni si Alex ang tag-iya sa pambot nga best friend kag siya man ang operator. Ang ila na lang niya gani na ano sila nga daw wala na sila gani kuno yan nagpinsan nga amo na nga mabuhi pa sila sa mutong at simpo mutong panahon. So ang ila na lang niya
ang gutom agwanta tungod pa puli sila kung ano lang available nga maano nila ito doon may mga kwaman sila nga mga isda kag may mga tubig pa sila amo na lang tubla nagaulo ideya na lang Grabe. ang sa pinsar nila ya nga importante nga Buhi makita ka. sila kag ma-recovered lang sila. Okay. So, anyway, pasalamat kita, no? Ang pamilya sini, mga muyo kita, pasalamat nga nakasurvive sila nga duha. May gani kiti si ining duha ni ang alagaw ni medyo may edad-edad na ni gawa mo. Oo, si Alex siya alagaw mo na daw 72 years old na Yung kag bakon ini mo ang na? iyang cross ni 54 years old. Bali, iya Oo. ni Sir Alex alagaw nga bangka, no? Iya gina bangka alin sa nga una kagano na after nga ano isa sa Maricalo mining kay tao man isa sa una sa nga akong nga father sa mina sa electrical siguro dira yaman gi-invest ang iya nga mga nakaiwan sa una sa mina diri man sa nagano sa panagat man bala. Gani. Ang ako, Oo. Andrea, I am so very happy and nga mo ni ang balita man kabalo ka sugiran taga councilor kay ina may nakaroy bilang term sa aton man taga kawayan man kumo Amo gani. nakaroy ya kaina sa pukot sang taga sumag may bangkay man gani sila nga nakuha kay ina lalaki ini between niya galing Gimaras and Bacolod Gimaras no sa Valencia. ha Oo. Huwag pa ni galing makilala, no? Pero ti amo na balas, lingko okay. ka di buenas ni Sheila, ni Sir Alex Salagaw, at least naka-survive sila sa malawing nga tempo nga umpisa nga nag-engine trouble ka, ara ka lang sa lawod. Kung imagine nun mo bla, ay, kung grabe ito, nabasa pa sila ka ulan, nawaswasan sila ka ulan, balod, Amo tanan. gani. Sus, Oo. grabe. Actually, action art, no? Daw ikaduwa na niya mundi nga mananagat sa siyudad sang Sipalay nga nag-engine trouble kag napadpad last 2 years. Okay. Ang isa man namon ka mananagat nga taga Barangay 4 nag-engine trouble didto man napadpad sa Sarawi. Surigao, Zamboanga del Norte. Okay. Katupad man nga municipality sang hining Siokon. Okay. Tiba kung Oo. mong sa inyo nga danda, open sina pagkadto sila to? Open sila, kaya mo na isang solusing Sus. ano din amon ginatubang. Oo. Grabe. But actually, action art, lipay lang ta, kag pasalamat nga buhi sila. Kag ang update subong hapon, sang aga, nag-coordinated kami sang LDRRM sang Siokon, traveled na ining duwa naton kamananagat from Siokon to Dipolog, kaya giturn over anay nila action art sa Provincial Disaster Reduction Management Office ang Zamboanga del Norte. Okay. So ang ilan niya nga provincial office ang disaster dito ato ya sa may Dipolog. Dipolog. So Dipolog City so nag-travel pa rin sila 4 to 5 hours, no? So ang ako naman nag-contact dito si ilang chief operation nga si Sir Alin Season nga gitungaan tinguaan gidayon nila nga makasakay sa 4 o'clock nga trip nga barko no nga para maka-travel na from Dapitan to Dumaguete City. Dumagiti. Oh, ini nga gabi. Oo. So ang ang ilang ETA Dumaguete Subong is 8:30 PM. Sining nga No? gabi. Ini na nga gabi. So may team na to councilor gin padala nga to fetch o to sa pagsugat sa ila. Actually, ako masugat sa ila karon sa kaagahon, malin ko di si Palay, mga aga pa. Okay. Pag coordinate na lang ko anay sa kay Commander Benjamin sa ngaton nga Coast Guard Dumaguete Station, nga pag-abot nila dugay-dugay nga kung pwede dito lang anay sa ila. Okay, risk Kaya man siguro alang-alang travel naman, mo, gabi lang yan. alang-alang naman travel action art si Palay to Dumaguete, siling ko dira lang anay kag buwas ko na lang aga pa kwaon dira sa Sagaton. ilang station sa Dumaguete. Din ka mo magi siniman kung mabalik ka pas kaban-kalan di na mas lapit kung to ka sa bayawan maagi. Dire guro sa Bayawan kay actually kung anong tang si Palay Bacolod, si Palay Dumaguete is equidistance lang man na siya. Okay. So mas lapit siguro kung dire na lang kami mag-agi Bayawan. Gani kay kung naling ka pas palay kay imagine mo makadto ka pas kaban-kalan pila pa kilometro Gani, na. taklad Kadto ka ka sa pa, Bais Mabinay, balik ka kung naman ano to sila. sa Dumaguete.
Oo, mo gani, oo. Okay. Pero talin istorya ko naman sila sa nga ining hapon, kagang iya nga bata ni Alex ni nga si Karisma nga sa Ililo akon man ni nga classmate gid kag batsman sa nga high school mong Ay, so ga tuod? coordinate Classmate ka mo update. gali ni Inday Karisma? Oo, so that's why update man ko sa iya kung ano nang mga status kaga ano sina at least ang aton naman mo na gani tungod man sa ato bulig sa pagpagamuyo sa aton nga mga kauturan at least nasalbar kag na istorya ko gid mismo si tatang ya sa cellphone sometime nga na rescue sa dito sa Siokon. Okay. So, expectedly, mga alas 8, guro alas 9, guro ba si ato na sila to kay Kwan, sa kay Sir Benjamin? Sir Benjamin, okay naman to. Kag na-istorya ko naman ini nga gabi, si Commander Benjamin nga wala problema, sir, kay sila lang to anay ma-cater sa aton nga mga mananagat. Okay. 8:30 ang ila estimated time of arrival, no? Sa Dumaguete? Yes, Action Art. Ini nga gabi. Ate, sige. Sir, kami din nalipay gid sining development, at least naka-survive. Hilway nga although ginpadpad sila to sa malayong lugar, why sa malaing na natabo sa ila, timbang ka na to bilin na lagi lang to kay do kalayo no to travel balik de. Gani, oo. Kahit medyo may dami sa mga gitong kagitawagan ko man to pag-istorya naman ni Alex kasi ko ang importante nga buhi ka mo. Dami sa man kabudlay pa nga idalon niya mag-travel kag ibili na lang na sa importante nga buhi. Oo. Yes. Kaga okay naman sila kaga mo na lang ang akon nga nga scheduled boss para sa pagsugat nila kaga Action Art no. Yes, sir. Gina ko gid ang ini nga oras sa pag hatag man sa akon sang simpo nga pag interview nyo. Kag ginapasalamatan gid namon on behalf sa local government unit sang Sipalay no sa kaya Mayor Gina Lizares sa pagpasalamat gid sa LDRRM sang Siokon kag sa kay Mayor nila Julius Lobregas sa pag amuma kag paghatag man sang financial assistance sa aton duha ka mananagat kag sa aton man nga mga Coast Guard personnel from Siokon hasta sa Dipulog, Dumaguete, kag sa aton man dire sa substation Sipalay, kag sa aton mga station pa Bacolod, no? Sa kaya Sir Captain Librella sa pagbulig man facilitate sa papuli man naton sa temprano ining aton nga mananagat, no? Okay. So inatanan nga mga tao ginapasalamatan gid namon dire on behalf sa Sipalay. Kag siguro mga survey man panumdo man dira sa tanan nga mga mangingisda sa Sipalay City, basta gani nga mayar advisory kado hindi gid mayad ang sitwasyon sa panahon, ipaiway na lang guro ang pagpanagat. Actually, Action Art, no? Prosne may mga may gapasulod sa aton nga mga bad weather condition. Actually, ang sa amon dire sa rescue kag sa DRRM sa Sipalay, no? Sa tanan nga coastal barangay namon dire, may ara kami na establish nga mga flag hoisting, no? Okay. So, once gani nga may ara na kami gipasaka mo na ginariman gina-confirm ang aton nga mga barangay official, no? Nga coastal barangay official nga dapat i-remind man nila ang ila nga mananagat nga hindi man naton pag isugal ang kabuhi sang aton nga mga tratay kiti sila man gid kag amo nang ila pangabuhian kaga sa kagamay lang man nga tiyempo bagyo maagi 2-3 ka adlaw no. Okay. So once na may pasaka na namon maka-flag hoist na kami gani sa aton nga early warning system sa aton nga mga coastal barangay, once na may flag na nga rectangular sinap, bawal na managat ang tanan nga mananagat kag biskan mismo ang gaparigo gani kisa mismo sa aton nga mga beach, bawal na tungod sa malain nga tiyempo. Yes. No? So ang aton always ang gina-remind taman na sila ang point lang da kaysa siyempre masiling naman na sila tiamo lang man ni amon pangabuyan no. So remind ko liwat no, hindi ta pag isugal no. Okay. 1-2-3 ka adlaw kapag sakripisyo naton hindi man gid sakripisyo kami ara man gid ta sinadaya nga na prepare na daan sa aton panimalay. Okay. Sang sa madula gid ang kapangita sa aton pangabuyan sa sulod sa aton panimalay nga mintras. Gani man. Sige. No? So, mo lang nasa nga aton na gina-remind sa aton nga mga pumuluyo, no? Action Art. Sige, on that note, Councilor, salamat gid sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Kag keep up the good work. Halong gi kamo permi.
Okay, Action Art. Madamo gid nga salamat kag mayong gabi sa aton tanan. Salamat gid. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Ayos salamat gid kay Councilor Junilo Bugtaay sang Sipalay City. Man istorya ini sang isa ka tawo nga sa mga mangisda nga nagka-survive sa malawig nga tiempo. Can you imagine 17, Pebrero 17 sila nagubaan sa makina, pag 18 nakakontak pa. Pitsa 22 na sila nakasampay dito iya sa area sa Zamboanga. Kung imaginon mo nga ara ka sa tunga sang kalalawran, grabe ang pugada, no? Ang balod, nakasurvive sila. So, thank you, Lord, sa imo gid nga pagtipig sining duha ka mga mangingisda nga taga-syudad sang Sipalay. Aksyon Firing Amo Line. na karisgo sa mga fishermen, sa mga mangingisda nga nagapalawod agod magpangita sa palangabuyan sa baybay. Way mo ni mahigtan ang mga isda sa baybay mo? O ti ga halimbawa may pukot ka or puna ka nga dala dira. Gapala berde malang na sila nga at least may magsulod nga isda. Ina sahi isang palangabuhian nga hindi lawg-lahog. Amo na ang mga fishermen, mga mangingisda ni dalayawon mga klase tao ni. Ang risgo mo kunara ka sa tunga sa baybay, way katuuyatan nga bisan puno katigbaw. Aksyon Firing Line. Inali matumba, makapan ang imos ni bangka. Mano katuman? Way kagin may mo. Way siradong ila number. Sige na lang. Basi karon makontakta kay at least matagan taman opportunity. Basi nag-istorya man ni Sir Alex. Alagaw siya sining nga mga kabataan. Kunano ginang istorya sa likod sinitaran. Sige lang kay sunod nga adlaw basi buwas sugaton sila pa si Palay. Dason maabot to sila sa Dumaguete sining gabi. Mapalihog na to karon kay Sir Binamin. Mga 8:30 basi maka-istorya to kay Sir Binamin karon. Kung ato na to, and then, at least makasaysay sila kung ano ang ila experience siya. Hindi lawg-lawg na aksunan. Paano ka imo makadigamo, makatigaan kung nagkapan ng imo bangka man? Aksyon Firing Line. Amo na ang pinakabudlay. Anyway, alas 7:49 na. Dugangan tayong mga balita sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno
para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras.
At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:05 na. Action Firing Line. Babalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon. Oy may gabi dira may lang pag monitor karon na gabi sa kay Flavio Dailusan. Bilas nga akon sininga manghoda. May gabi dira sa imo may lang pag monitor sila Carlota kay Inting Vivoso. May gabi man dira. Thank you so much for listening. Ang mga pamilya to sang nasampay bala sa Sambuanga do lang alang sila akson why gid hindi gin ma-contact. Sige lang anyway. Standby in a short while sa report ni Action Marlon, pero unahon ko lang anay cater niyo kay man may mga activity kag subong nga bulan. Bulan sang Pebrero, may mga activities, cardiovascular month gali ini aksyonan. Now, ang grupo sang mga doktor, may ara sila luyag ipahibalo diri. Nang nagayo gid nga at least matagan naton bisan jutay lang gid nga tiempo nga ma-cater man naton sila para at least may baluan ta mga activities nila. Kag ano ka importante ini, no, ang mga prevention nga himuon naton. Liog lang ta sa kay Dr. Mike Actionan. Kay importante ini no sa aton nga magka-aksyon nga mabuligan taman ang mga doktor, no? Karon nagab idri sa aton sini nga pagpangalagan. Action Firing Line. Action Marlon, daligid lang kay unahon ko lang ni cater kay at least
importante inimo ka nga makuha man naton mga abiyan naton nga doktor nga nag-ayo gin nga at least mabatian taman, especially cardiovascular. No, nga topiko ang aton sini nga sugilanunan karon nga gabi. Online sa firing line. Joining us tonight is Dr. Mike Kabalatungan sa aton kapagpangalagad. Doc Mike, may gabi mo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod Live kita karon sa Action Firing Line. Hello Art, mayong gabi gid, mayong gabi sa mga taga-Palamati. Salamat gid sa pag-akomodar. Salamat man Doc sa imo sining nga time no kag pagsalig diri sa Action Radio Bacolod. Anyway, nagtawag ko sa imo man kay at least makasugilanon kita no parte sining celebration sining nga bulan. Una best Doc, ano ganing posisyon naton gid dira sa grupo ninyo? Okay, sa Philippine Heart Association, society na siya sa mga adult kag pediatric cardiologist sa bilog nga Pilipinas. So diri sa Bacolod, may ara man kita sang local, we call it PHA nga local. I'm a member and one of the board members man diri sa PHA local diri sa Negros Occidental. Doc, may mga activities ka mo, mga ginaikot sining nga bulan kanyo talas kag sa mga tagpalamati ita kunano ini. Okay, actually every year ginaobra ni namon, especially sa month gid nga February, we call it the World Heart Month supposedly. So every year may mga activities kita sina galing kay this year may pandemic, so virtual halos ang mga activities namon. Okay. But we would like to lang gid to promote lang gid ang mga advocacy sa Philippine Heart Association. Ang una gid is ang Let's Do the 52100 nga movement namon. So it's an information drive. 52100, it's an numeric acronym na para matandaan sang pumuluyo kag sa mga pasyente namon. Ang 5 stands for 5 servings of fruits and vegetables a day. Ang 2 is 2 hours of screening time, pagtanaw sa TV, gamit sang cellphone, gamit sang tablet, kag computer, especially sa mga kabataan na. Ang 1 there stands for 1 hour of moderate physical activity every day, meaning hindi man necessary. Exercise is really good, ang magandang na-promote naton, pero ang pag-ubra sa sulod sa balay, household chores, pag-gardening, pag-marketing, those are part of moderate physical exercises. We have to allot 1 hour every day. Ang 0 is zero sugary or sweetened beverages. So unfortunately, we do not encourage with ang mga soft drinks, ang mga sweetened beverages, especially sa aton yung mga kabataan. Ang last nga 0 is zero smoking and 0 to second-hand smoke. I think self-explanatory na ina siguro para sa aton mga tagpalamati. Ang iba naman yung mga advokasya, mga Fit Heart Minute. So every hour, we encourage na mag-take a break, take a breather, biskan stretching lang dira, whether nag-ubra ka mo or ara lang ka mo sa balay, is that 1 full minute nga mag-stretching, kag mag-ubra sang breathing exercise. Kag sa amon man nga society, we would also like to encourage ang mga pumuluyo also. Before the pandemic, we normally do the Sneakers Friday. So every Friday, nag-wear lang kami na sneakers because we're trying to achieve 10,000 steps a day. So normally, we do only 3,000 to 4,000 steps a day. Pero during Sneakers Friday, we increase that kung pwede natin makomplete ang 10,000 steps a day. So, amo ning mga simple nga mga advokasya sa Philippine Heart Association nga gina-promote namon. Halos every year gina siya because we see nga ini siya makabulig with prevent sa mga cardiovascular diseases naton sa aton yung mga pumuluyo. Okay. So, ang kinalain na galing this year because of the pandemic, ang mga activities nyo ay anay subong. Yeah. Mostly indoor din siya. Before may mga outdoor activities kami, symposia. Subong mostly virtual and via webinars lang din na halos. So, subong kon parte cardiovascular kag ining problema sa heart no damo ga suffer subong nga mga pumuluyo naton sa bilog nga Pilipinas, even in the whole world, Doc, no?
Oh yes, still ang cardiovascular diseases natin is still the leading cause of death diri sa Pilipinas. About 20% gina siya of the total death, kag 35% gina sang cause ng mga premature death sa aton yung mga pasyente. In fact, it's 1 in every 6 Filipino ang nag-suffer gid sang cardiovascular diseases, no? So included na of course mainly ang heart attack, stroke, kag iban pa nga mga komplikasyon sa hypertension. No? Sige. Yeah. So, Doc, sa pumuloy sa Negros and Bacolod City, I know that damo pa man sa mga nabilin pa man nga mainadlaw, anong mabilin mo ka mensahe, Doc? Well, subong medyo kabudlay gid subong sa sitwasyon nato, no? Kay as much as possible gani gina-encourage kita nga to stay home, no? So biskan sa balay lang we can actually do some basic activities, no? So as much as possible gina-encourage namon ang mga pumuluyo nga hindi ta magstay sedentary. I know kay ara ka lang sa balay permila na daga pinungko, gatinanaw sa TV, kakaon. We choose the right kind of food. So as much as possible, again, we promote the 5 servings of fruits and vegetables a day, less fat, less salt, less junk food siguro, and try to encourage ang mga membros ng pamilya nga kung pwede kamo mag create some physical activity together. No? It's nice to do it together. Yes. Yes. So, Doc, feel free sa pag-contact diri kung ano pag mabuling man naton sa inyo sining grupo. Salamat po the time maging dedicate diri sa Action Radio Bacolod. Okay, salamat gid Sir Art. Good evening. Good night. Good night. Good evening. Action firing line. Si Dr. Mike Kabalatungan, aboning bulan sa Pebrero, bulan sa Matagipusoon, halungan, tagida. Saksunan sa mong gatibok man, pro daw kabaskog sa tibok sa Tagipusoon sa mong Inday. Action firing line. Sa iluhan ko lang very quickly, Saxon Marlon Hinovia, kaya mo pa kita balita karon diri sa Bacolod City Hall nga follow-up man. Since nga, ini mga activities, no ikwaon tani karon sa kay EOC Executive Director Ma'am Emang kay may mga update, no? Especially Bacolod City ng kilala sa bilog nga Region 6. Kung party preparation or readiness sa vaccination program, Bacolod City ang nalawagan kaina ginpresent iya sa online barang press conference. Kati ginambal dito nga Bacolod City kung readiness daw mayo iya, no? Tigaling problema sila sa education campaign, kumusta iya subong? Naka-kick off na to mga brochure ginapangambal to kag mga flyers. Kumusta to? Natapos na kompleto na to. May data na bala sa mga barangay. Isini nga 26 daw magatipon ni mo. Ang mga barangay, kag para nga plastar sang insakto gid kung ano ang sitwasyon, no? Kung maplastar na ini ang parte bala sa kadamuon na sa mga registran. So, nagpa-register. Tiyan mo nang himaluon ta karon sa taga Bacolod City EOC, no? Emergency Operation Center. No? Kung ano ang latest siniti sa mga barangay, ma-report sila sa February 26 pa mo. Action firing line. Sige. Anyway, dugay pagbalik ko, mga report na Action Marlon Hinovia, standby ka mo. And then, damo pa kita mga balita, mga action dahil sa Lazar, suliton ko lang na nung Bacolod City sa SPO kay ma-request na lang sa NBI kasi IDG. Agor masulbar ang mga krimen nga nagaluluntad sa Bacolod, ay nagid kita salig sa pulista. Nga, pigaw nagid performance ako. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din
ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vacunation! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa... Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Alas 8:21 na. May gabi dira sa kay Tajuna Soriano, kay Tito Robert. May gabi dira sa inyo, may pag-monitora
Harapan si Eli Kim. Thank you, Gida, sa pagtutok karon nga gabi. Sir Alex Montesa, siling sir, good evening. Ngagaw lang ko. Ngagaw lang ko sa program sa FB sa Transistor Always Gatabid. No, salamat Gida, Sir Alex, siya always kining monitor. Harapan Marjorie Empress. May gabi dira, gamonitor man siya ari siya sa Bacolod. Jocelyn Joan Gabales Guliman. Good evening. Monitor kami di mga bata kag family. Guliman Gabales de los Santos. Salamat gida. Harapan si Pilton Lipura. Thank you for listening. Gamonitor sa Pasay City. God bless. May gabi gid. Harapan si Bro Ronnie Sidayon Gordon sa Sumag. Gamonitor man siya. Thank you gida. Ma'am Vanessa Mayo. May gabi. Kay Romy Agsam, thank you man, Susit Alunan. May gabi dira sa imo, araman si Dennis Richard Tibor Roma. Monitor lang ko di sa Enrique. Happy viewing man sa mga ka-energy namon, sa mga members. Sige, thank you gida. Sa Energy Fans Club, kuno salamat gid. Araman si Suset Alunan, nabasa ko na. Virgie Olpinda, salamat gid. Silingya gin-save niya ang amon kasimanwa sa may sipalay. At kasipalay ka, Ma'am Virgie. Salamat sa imo. Leda Yamagisi, gamonitor man. Erwin Gonzales. Ma'am Vanessa Mayo. They're so lucky to be alive. Dinggi mo kita, ling kasipalay city. Ba't paron kay labot sa buwang gato? Nagkalakapan pang bangka. Na-save pa sila ya. Action firing line. Leia Younger Esquivel. Nabayang gabi dira, keep safe everyone. God bless. Sherilyn Oro Javier. Si Angel Oro Javier kuno birthday. Sige, happy birthday. Yvonne Voicer, gamonitor. Thank you. Araman si Jose Mongcal Torilla. Cathy Ver. Salamat kid. Alex Fuentes. Sir Alex. Robert Lidis Mangarido. Aring tupad ko barangayo. Ara na okay ni Jackson Marlon Action firing line. Travel pa siya. Eileen Yanson Isidro, watching from Turkey. Good evening. Thank you, gida. Both Turkey siya, kalayo siya, salamat, kid, sa mga nagamonitor, kag mga nagapadala sa mensahe. Kinong Henry Shusondra sa Puro KBS. Mga taga Puro KBS, kumusta ka mo da? May gabi dara sa inyo, may lang pag-monitor. Action firing line. Dario, atensyon kamo sa taga San Carlos City, kag Canlaon City sa Negros Oriental, kay may ara na sang arrangement, may ara na sang ginistoryahan ining duha ka mga LGUs. Amot ang matabo dira sa mga border, no? Although ngati may mga makasulod naman, pero limited gihapon, di mo man mabuksan dali-dali ning border mo. Actually, kung di plano gani sa national government, nga kumadayon, ang bilog ng Pilipinas, under na sa MGCQ. Galing ang question da, handa na kita nga magbalik kita sa MGCQ, kay may mga threat gihapon mo, nga possible nga pag-increase na naman sa cases ng COVID-19, hindi ta na malikawan. Nga dapat, kuan kita mangin mahinalungon, agod ibitar sa ginatawag nga disgrasya. Kay, at the end of the day, subong makabatyag na ta at least, hindi na tama kahugot gid. No? Ang sitwasyon, bala ang mga regulasyon ginapatuman. Tigluyag naton, mabalik naman sa mga lockdown, pwera palayo lang por tiniya. No problema, ginaya kung may mga lockdown niya. Action firing line. Kung hinali istriktohon na naman, tisubong mga travel authority, gina-propose kining isang DILG, nagwaon na lang sa pulis, kasi una tong pulis, huwag may ginapagwa, kinanglan may assign ginara sa police station to avoid sa ginatawag na ton nga delay sa mga nag-process ng travel authority coming from the police. Action firing line. Rodrigo Dalay sa Provincial Capital nga mga report. Provincial Capital reports. Upod kita kay Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action, matamat ng naghalog-halogawa ang mga border sa nga pinaka mga lugar dali sa Negros Occidental kag lusot dito sa Negros Oriental.
bagod magsiling napatagan nga daw ka pinotid no sa hulag sa mga residente nila kag at the same time ang hulag man sang negosyo. So di ko ba naman una nga nagpalayag sa nga pagbukas nila sa border epektibo Marso 1 ang nabinay kag surat sang Kabankalan. Pero ang mga taga-Babinay na magsulod sa Kabankalan di dapat maglampuwas ko si oras. Kay paglampuwas sa sunod na magbalik sila dito sa lugar nila sa Babinay, i-quarantine sila. Kaya mana na mga taga-Kabankalan City, kung maglapaw mo sila 12 oras kanil dito sa Mabinay, pagbalik nila sa Kabankalan, i-quarantine man sila sunod. Okay. Ang Basay kag Bayawan na border, lusot naman sa Banwa sa Hinubaan, why pa ni so far sunod sa confirmation kung bala madayon ni by March 1, kay why pa sa confirmation na rin sa kay Governor Bulason kung bala nagastoryahanan na sila ni Mayor Ernesto Estrao kag kung nano man ang response action art sang pangabay or communication ni Mayor Estrao sa alkalde sang Basay kag alkalde sang Banwa sang Bayawan. Bali Bayawan nga Basay sa Negros Oriental, lusot sa Banwa sa Gadubahan. Ang latest pag-resurat, kabay naman sa San Carlos City, kay may araman sa border, may lusot na nasurat sa San Carlos City dito sa Negros Oriental mo. Okay. Sa ang border sa siyudad San Canlaon. May lusot nila. May pila mga election art kasmana nga medyo na nabudlayan ang mga residente nila kung ano gibalang dapat i-comply nga requirements. Sang gamay nga problema nga patunga action art dire kay duay mayo bala sang klaro way mayo plaster kon bala ang taga Canlaon City magsulod sa San Carlos anong requirements ka dapat i-comply kay man sa mga taga San Carlos magsulod sa Canlaon ano man ang comply nga mga requirements. Now si Mayor Renato Gustilo sa San Carlos kag Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Si Cardenas sa sulat ang kadto gini sa San Carlos City balik kahapon. Kay nag-istoryahan na sila, nag-meeting sila sa opisina sa San Carlos City Emergency Operations Center para resolbahon ining issue action art. Ang uli pagbilokan ay sa mga statement dito na hisugtan na ang requirement na dapat i-comply action art para ni sa mga travelers busalong sa mga luyang magbiyahe sulod sa San Carlos sulod sa Canlaon kag mga persona nga may transaction action art sa negosyo business related individuals ang ilang sa action art nga i-present before sila makasulod sa silang duwa kasunod. Number 1 is health certificate kag travel authority. Okay. Muna pa, amo na ginisog pa na art. Plus, hindi po silingon nga kung mo nakapresent na sila siling duwa ka mga requirements makapagusto sila tiner sa Malawig sa San Carlos sa Canlaon. Kaya may limit para sa art ang mga inuras. Okay. Kung ang Kalan City, malipot-lipot yakin 12 ka oras. Direksyon art sa San Carlos, kag Canlaon niya, mas lalag-lawig pagid kay naglawig-lawig sa Bani, kay 24 oras, no, ang limit. Uy. Kung sino man ang nag-tiner beyond 24 hours, kung sino man, mas mayo-mayo action art, kaya mas lalag-lawig ni sa babain sa San Carlos, kag Canlaon, ikumparar sa Mabinay, kag Kabankalan na art. Okay. So, ang sino man nga taga-Mabinay, na magsunod sa San Carlos, magtinira sa San Carlos, 24 oras sobra, pagbalik sa Canlaon, ay talong sa sila tuwag na health quarantine protocol. Okay. Ako na action art ang sabayan sa San Carlos. Tiyang Isabela to Kuanya, to Gihulngan City. Away pa na action art so para sa development da, sirado gapon na border da. Sirado na yan, no? Kay siguro action art inang lugar Isabela kagihulngan ako lang ang pagpati ko nga basi kung jutay nga mga taga-gihulngan ang nagatransaksyon sa Isabela sunod bla kasi time jutay man nga taga-Banwa sa Isabela nagatransaksyon ito sa gihulngan. Yes, unlike ya sa Babinay Kabankalan na sunod nga pero posible may border check up point para gyapon ng set up guro kay tikon why na karon pwede na sila kapanglakto de.
Yes, may ara action art Japon. Okay. Ang mga lugar, amo yung bukas sa murder. Kay amo nagani klaro ni Governor Bong Lacson, nga kon province-wide nga border control ang paghahambalan. Majority action art ng mga badwa ka syudad ya close Japon ang border. Close Japon ang border. Nag-decision lang ang pinaka mga LGUs, local government units, payo sila sa mga local chief executives, na halugan ang border control bagod man pang pila ka mga nagakaigo nga rason action party. Pero sa Mabinay, balikang Mabinay, Kabankalan, ang mga residente kalabanan sa Mabinay, dependent action party sa Kabankalan. Ay kalabanan ng mga residente, ang ila sa transaction ang ila sa Kabankalan mo, na bangko, Gani man? pharmacy sa mga butika, sila sa Kabankalan City para makalas ng bulong. Ito essential sa importante in action art. Iban may border man dali sa kuan ganin wala Castellana. Alos dito sa Oriental ni Haraman. Pero duway nga action art daging tandog kay siguro okay man lang siguro nga sige nanay ang magkasarasang ina sa nga border action art. Ang kaso sa Negros Occidental kaya dubo-dubo na gidman. Okay. Pero ang San Carlos City, laging lawag ka DOH, kina ka mo nang ginatutukan nila gyapon ng mga areas? Okay, amo na sunat ang narrative sa report sa Octabla Research. San Carlos City, special mention din ang adres sa Negros Occidental. Ako nag-agi na sunat na San Carlos City, nagpanguna sa may pinakadamong nga kaso sa mga probinsya. Pero subong, napapaningwa man sila sa nga official. Okay. Triple digit na lang sunod. Ang latest na record nga nakuha nato sila sa kahapon, ito na lang ang active cases sila. Very good. Ito na lang. Ang number one sa mga sunod, ang nag-isa ng mga may double digit active cases among sunod sa Silay. Silay? Pulo ang sunod sa Silay. Grabe, no? Pulo. Pero ang kapukusan ng active cases sa Negros Occidental, kaya dapat mo naman nasulat ang wide sa aktibo nga kaso, mga 12 na ka mga banwa kang syudad, damo-damo nagawa. Ang active cases, mga 58 naman lang. Okay. So, naman, kaya mo na ginagkada sulat nga pinagka-nubo ng active cases. Amo na record as of February 22 ining record. No? Ang 12 ka mga wireless active cases, bago Dinalbagan, Canduni, Kawayan, Kinigaran, Isabela, La Castellana, Manapla, ang Murcia, Pontevedra, Don Salvador, Benedicto, Cagaamban, Wasang, Valladolid. Okay. Ang pagklaro sa lahat ng tanong sa Pontevedra ng Provincial Government, sa Provincial Administrator Atty. Diaz, hindi ba ang pamilya kay subong ang sitwasyon ara niya po ng COVID-19. Okay. Plus may ginapaabot sa sunod. Sige pa pag inabot din sa mga local stranded individuals. Anong size. Kay ang mga sadto LGUs nga nag-free na sa COVID-19 way nag-zero na sa active case. Nagpalit sa sunod ang kaso, inabagod man ang mga naginabot na LSI. Yan ang pananayan, hambal ni Atty. Diaz. Hindi mag-compare sa mga vigilante, mabinantayan sa gihapon, ibutang yapon pinsar ang alang yapon ng COVID-19 dapat tumanin yapon ang minimum health protocol. Okay. Yari sa Atty. Diaz. Subo medyo, again, if things are doing well, kasi we allow ourselves to do some things man jutay nga daw mas ligwa, no? So pahalugan na naman ang aton nga mga restrictions. I just hope nga with the continuous surveillance ng aton nga mga local health units, ang aton nga ongoing testing, no, ara gyapon ng molecular lab to support the request of our LGUs nga magsigiling gyapon testing, we can still contain, no, if there are infections sa aton nga localities at the soonest time possible and i-isolate naman sila gyapon. But for now, ang aton mga isolation centers are really almost empty.
okay naman ang Negros, no? As you can see, the data has been given by the PIMT. Everything looks good, no? We are proud of our team. We are proud of what we have accomplished, no? For a province to have this kind of record, Mayo man, no? And I hope we just continue being vigilant and we continue helping one another so that hindi na magliwat-lapta ang ato nga COVID sa sulod sa probinsya. Sunod si Atty. Refrando Diaz II. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Herboya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat kid Action Marlon Hinovia. Ti subong medyo kuan lang gid o sunod gid kita sa mga regulasyon ginapatuman sa mga LGUs Negros Oriental kag Occidental. Anyway, this is for the common good o this is for ginahimo sang gobyerno nga at least mapasiguro no, nga hindi kita mabutang sa peligro. Sa peligro. Ang vaccination program galing ambot kung kumusta ang latest sa Negros Occidental, ang mga preparation kag readiness iyakon mayara ginaman sa mga bakuna mag-abot sa COVID-19 in the coming months. Action firing line. Dalas-dason ko lang si Action Dale. No, kay para nga maligbahan ko kay ari interesado ko ni sa balita. Nga nga ma-request pa kita sa NBI kag sa IDG. Do kay hina na gid sang performance ang pulis. Action firing line. Hina question lang gid ka ang makasabat sini aring report ni Action Dale kung ano ining natabo. Man kay ina ang mga negosyante nagpalayag na sang interest nila nga mahatag sila support bulig sa PNP. Bacolod City, kada simana way nagkasiro no, sa cases sang mga nagapinatyanay or may ginapamatay. Tidamo cases kita nga nagluluntad diri sa Bacolod. Until now, no, way masulbar ang krimen. Action firing line. Di siling sa mga negosyante, Friday, ma-meeting sila gani mo. No, sa kay Colonel Manuel Placido sang BCPO. Istorya nila na kung noong sarang mahimo sa negosyante makabulig kung pwedeng balik ang mga motor cups ni ining makita mo gamulutor bla ni ganing kabisiklita da kung gabi kag bisan adlaw man kay na lang daw ay isang ligwa nga bakante nga pwede dira maglalabay ang mga nagahimo sa sining nga mga krimen. Action firing line. line. Kita salita na sa balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. Let's have Action Dale Salazar sa aton nga linya. Action Dale, may gabi. Action Art, duwa ka mga separadong resolusyon ang ginaprubahan sang sangguniang panglungsod no subong hapon sila sining virtual session Miyerkules nga adlaw. Ining duwa ka mga resolution authoritanan ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. related ni Action Art sa ginapalayag yesterday ni Councilor June nga tiya mo no ining mga series of shooting incidents nga nagluntad diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. Earlier sa program kaya ni Action Marlon na papati naton ang tingog ni Councilor June una sining resolution amo ni siya ang nagapangabay kay Bacolod Mayor Bing Rinaldia nga iya sinig ginapakonvene no nga kon mahimo mag-sinapol or mag-convene ang Bacolod City Peace and Order Council kag makabalay sa mga measures o kon policy action art nga malikawan hining mga crime incident diri sa mga syudad sang Bacolod. Ang ikaduwa sa nga resolution amo na siya ang pagpangabay no sa mga law enforcement agencies like CIDG, NBI kag iban pa nga ahensya sa gobyerno nga investigahan Action Art no hining mga shooting incident nga nagaluntad diri sa may Bacolod City. So duwa ka mga separate resolutions unanimous ni tanan nga ginaprubahan sang bug-os nga City Council sang syudad sang Bacolod. Ginapalayag diri ni Councilor June nga mo nibla mga 2020 pa nga mga shooting incident nga wala pagid mahatagan sang kasanagan masulbar like ining ang duwabla ka kaso sang insidente nga ginatiro
ang duha ka mga punong barangay diri sa may syudad sang Bacolod Action Art, no. So suno kay Councilor June ay sining nga pangabay nga hindi nila masulit pa Action Art ining mga insidente ma-minimize kag muna makapatuman sa mga polisiya diri sa may syudad kag mapabakod, no, ang mga measures nga ma-implement para at least hindi na madugangan pa ining mga persona nga mabutang sa peligro ang ila sini nga kabuhi Action Mark. Kay para kay Councilor June Tikon ang isa ka kaso hindi siya masulbar, wala sang resolution, crime solution Action Art nagakos ini sang anxiety sa publiko Action Art nga amo na siya nga hindi bala malarma like mga negosyante na nalarma na Action Art ning mga series of incident diri sa may syudad sang Bacolod. So unanimous ining resolution nga ginduso, no, ni Councilor Gamboa. Ari ang tingog ni Councilor June regarding sa sining kaduwa nga resolution na gina-approve sang City Council kaina nga sesyon sang SP. Mr. Chair, this is again in relation, Mr. Chair, to the spate of killings and the crimes committed, Mr. Chair, during the last 2 months or during the first 2 months of the year of 2021, Mr. Chair, here in the city of Bacolod. Now, I have submitted, Mr. Chair, the revised title of the said resolution to all members of this council. And the resolution now will read as follows, Mr. Chair. A resolution calling for the Bacolod City Police Office of BCPO, the National Bureau of Investigation Office, or the NBI, and the Criminal Investigation and Protection Group, CIDG, and all other law enforcement agencies or offices in the city of Bacolod to conduct an investigation for an early resolution on the spate of killings and crimes committed in the city of Bacolod. Art na batian, no, ang tingog ni Councilor June sila sining session na kinasang hapon. Mayari man diri sang palihag si City Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Police Matters sa SP nga sining palihag action na art nga ang SP ang konseho para siya hindi siya nga proper body para ma-address ining problema kag dapat manguna diri sa gihapon ang law enforcement agencies sa kangaysang Bacolod City Police Office para kay Espino Action Arts ang nag-umpisa ang Lunaldia Administration kag sunod siya nagtapos na ganing ila sining termino pero tubtob karon wala pa ya sa gihapon masolusyonan ining mga shooting incidents nga nagaluntad sa Bacolod City. Para kay Councilor Espino, mas nakahibalo sa gihapon kag mas nakaintyende ang kapulisan sila sining obligasyon kag trabaho rason nga tiiya sini ginatugyan Action Art sa bugos nga process ang BCPO para mahatagan sang kasanagan ining mga shooting incident ang nagaluntad sa Bacolod City, no. Kay sa report kay ni Action Eden nagapakita sa records ang Bacolod City Police Office nga subong nga bulan, no, January 2021 until Feb 24, 2021 mayroon niya sang 12 tanan ka mga shooting incidents nga nagluntad, pulo diri ka mga biktima nagkalamatay kag duha ang pirasona. Ariwag ang magid lamang palayag ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Police Matters. Actually, the Sangguniang Panglungsod is not the proper body to address this. No? However, kapanawagan na kita sa ating kapulisan na itugyan natin ini sila ang inyong obligasyon. Kung nagligan sa linga to, alin pagsugod sa amon administrasyon, ever since we were elected, everything, nakapatay sa manong tapos na amon, pero kung maninila na solusyon, no? Ano pa nga timeline na ihatag mo sila? I don't think that's realistic. Asyonarita si Councilor Al Victor Espino ang chairman sang Committee on Police Matters, no. Mayaraman sang sulat nga ginapadala si Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido, address siya actually Action Art sa kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Arayos regarding sining mga pawn shop bala diri sa may Bacolod City kag lending institution Action Art nga nag-violate, no, sining CCTV ordinance sang Bacolod City, no. So kaina sa sesyon sang Sangguniang Panglungsod ti amo ni siya ang for information bala, no, ang sulata kay ginapadala ni Sir Placido address kay Ma'am Stella Rose Rayos pero for information naglabay man ini sa City Council.
sa sulat action art nga nakuha no naton from Sir Placido ang ining communication. Actually 5/16/2021 pa ining sulat nga nagpatigayon sang security survey ang Bacolod City Police Office sa mga nagkailain nga pawn shop kag lending institution diri sa may syudad sa Bacolod kag natukiban nga pila diri sila action art ang wala naka-install sang CCTV o kon defective ang ila sini nga mga CCTV camera action art no. Oy, butang balon ng iban dekorasyon lang may as if nga may nagakabit lang. Correct action art mo na siya ang nagagwa especially nga nabutang sa sulat ni Sir Placido kay Ma'am Rayos nga ang mga pawn shop, mga lending institution usually mo na siya ang target no ka mga kriminal ilabi na sa mga kawatan na action art. So bangod sining survey nga patigayon no sang Bacolod City Police Office ilag na inform no nga dapat ini nga mga establishment especially nga di kwartay ni action art ang ginhambalan mga ang bilis sining mga butang nangyari sa sining mga establishment mayara sang dako-dako nga kantidad action art no nga ti ang baldo ni Sir Placido siya sulata nga dapat na ang ining CCTV isa ini sa mga nagabulig no bilang anti criminality campaign sang BCPO sang LGU sang syudad sang Bacolod. So dapat ini nga mga establishment mag-comply action art sining CCTV ordinance sang syudad sang Bacolod. So do sa tanan ka mga pawn shop actually nakita nato ng listahan action art mayara sang isa ka company pero do 4-5 ka mga branches diri sa Bacolod City no nga wala sang CCTV. Ang ila sini nga area ang iban mayara isa ka branch mayara 2 ka branch so line action art. So do sa tanan ka mga pawn shop kag isa ka lending institution. So actually kay naging tawagan naton si Ma'am Rayos ang pamuno sang Permits and Licensing Division kung ano bala ang disposition sini kung bala may mga notice of violation kagay napapanawag galing ti wala gid action art nakasabata sa aton sini nga tawag no. So sa sulat ni Sir Placido ang CCTV sunod diri siya makabulig para malikawan nga magluntad ang krimen kag mabuligan ang mga investigador para madasig nga masalbara ining mga crime incident nga nagaluntad diri sa may syudad sang Bacolod. So 12 pawn shop kag sa lending institution ang nag-violate no sang CCTV ordinance sang Bacolod City. Pero hindi na dapat paggamiton ng excuse ang police nga kumuha ay CCTV ang hindi nga kompanya hindi masolve ang krimen kay iban di man nalapit sa pawn shop ni kini natabo na ning insidente mo. Correct action art no. Hindi niya reason masiligati why CCTV ang pawn shop why pa man sa gintiros pawn shop gidapit. Correct action art. Ang ila sini nga ginpatigayon nga survey do ka compliance sa action art sa establishment kasi ang Bacolod City highly urbanized do kita ang aton sini nga Bacolod City RRMO mayara ya sang command center mo dira nga mga CCTV sa gintang install ug galing tining mga businesses sa Bacolod City as long as ang imo sining lugar establishment or premises dapat mayara gid sang naka-install action art nga CCTV kay mayara sang ordinansa ang syudad sang Bacolod. Di siya kasunod sa balay mo nga way labot palibot sa balay mo kompleto CCTV may drone ka pa ya? Sana all may drone action art. Di daw mo man ginagamit mo sa vlog mo, di ba? Ay kalay. Ako na mahatag ti welcome. Ti may ara na. Pabati-bati ka may mahatag ginasimo. Ara lang. Sa iban pa nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginapakayuan natin sang update sa Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market regarding sining ginapropose, ining proposal, ginaduso nga night bazaar action art no. So hambal diri ni Sir Pineda, ginaulat pa nila ang legal opinion sang Bacolod City Legal Office. At the same time, magapakayo man sila, mag-inquire man sila sa DILG kung bala legal or pwede no, makakandak sa night bazaar action art ang proposal downtown area 6 p.m. to 12 midnight kag dito sa may Amelia Mercedes Street sa Malabartad Market from 6 p.m. to 6 a.m. action art no. So under the proposal ang badri ni EA Pineda ang mga displaced vendors sila ini ang magabaligya no in case nga badayon ining night bazaar. Actually ang bal ni Sir Pineda na iyan na napakita kay Mary Bing ang ining proposal action art pero wala pa di siya sang feedback kung bala aprobahan ni Mary Bing. Kaya importante din
action art mangin legal bala, mangin mayroon sang legal basis kung nga tugutan or madayon or maduso ining night bazaar. Isa din sa mapagklaro ni Sir Pineda nga ang night bazaar separado ini sa graduso man nga night market diri sa mga syudad kaya nga sila nga purpose ang night bazaar ang makabenepisyo diri ang mga displays market vendors nga sa ilaman mismo no nga mga market vendors action art naghalin ang hindi nga ideya samtang ang night market naman ang purpose ni is for tourism purposes nga makaganyat sang turista nga maka nga magdagsaon or maka improve or makabulig man sa economy sang syudad sa Bacolod. So hambal diri ni EA Pineda iya pa sa karon ginahulat no ang legal opinion sang Bacolod City Legal Office kay Department of Interior and Local Government. Proposal pala action art so sa mga displaced market vendors ihulaton lang gid no ang ilang sining ang update sa syudad kun bala i-allow ini no sang DILG since may sa mga road clearing operations may mga regulations nga kinahanglan sundon kung i-comply ang LGU action art with regards sa pag-usar sining mga public roads. Aring tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda. Wala pa subong sorry, wala pa kabalik sa akon nga ipagitan na sa legal mo. Kaya DILG. Kung sa DILG, magamit kita dalan. Kaya magunihan. So, hindi pa na, hindi ko deklarar ko niya. Subong mo kayo declare daw. Kaya ko mga opinion nila. Okay. Ako pa proposal na lang kay proposal dali based sa pagkatapos ang valuation naman sa pagkatapos ang tulong sa merkado. Ang halina nga idea sa kuwan sa mga vendors, hindi ko nobra kita sulat kagi nagahan akong proposal. So, ang proposal na i-process pa naman. So, kung ma-approve na, kaya mo na nasagambal natin siguro. Oo. Ang proposal, subong sir, malitiin na siya subong sir? At harapan na, itasa pa na natin, ituturuan pa na natin, itasa sa subong na gapot kami, yung pasa ko kan mayor, para may idea siya, na mo na ang concern sa mga vendors. Ngayon, ito ngayon natin legal opinion, no? Kag ipasa sa DILG kung ano pala sila, kung okay ba lang gamito ng hinggalan. Kag resolution ko sa hinihan. No, I see. So, harapan na process ka natin. Okay. Pero ang siniliga, wala pa nakapagawa, sir, opinion? Wait pa. Proposal lang lanay. Proposal lang magiging sa vendors. Kasi process na yung proposal. Action art na batihan si Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head Kaya on market. komplikado pa ba na subong kay para na may ara kita gina-imponer o gina-implement ang sitting curfew. Ti paano ko na kamaligya ka hasta mag-alas halin alas 12 hasta mag-alas 4 sa aga sino mamakali mo na kay may curfew? Actually, take ko ng curfew ang pagkabala action art ang isa din option is i-amend naman no ang ordinansa sa syudad sa Bacolod or pwede man nga usaron ni Mary Bing ang iya sining emergency power action art nga naghatag bisang exemption no para sa ining kun madayon gid man ining proposal nga night bazaar diri sa may syudad sang Bacolod action art. Kung bali sa Pineda ining night bazaar hindi man ihalin niya sa syudad or official nga mga proposal kundi halin man ni mismo sa mga displays market vendors nga nagaluyag man makapanginawat wala action art ilabi nati kay isa sila sa mga sektor nga lubos nga naapektuhan sining COVID-19 pandemic. Kung madumduman ting office sa Sir Pineda nagapatigayon sang consultation sang conference sukod ang mga market vendors. So sa naapan transaction art dira nagwa ang ideya no ang ilang proposal halin sa mga displays market vendors nga kun himo tugutan sila nga makabaligya sa pangginpang mention nato nga inoras action art sa area sang downtown no kag dito sa may Amelia Mercedes Streets sa may Libertad Market. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ayos, salamat Ginaksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Pabasang ko lang niyo, hindi malabutan nga mga mensahe naton. Ay, nanong tabo ni Hitos Manila, Gano'n ang ikwidroan na ini mga authorities na mismo na ano ini nga kulang coordination. Hindi amuhaw. Now, diri sa Bacolod, ganun may dakop man ang authority because of the drug by bust
Baw halin sa prisuhan na nigli katila ng presyo sa Muntinlupa ang subject ko. Action firing line. Tinakagwa na dito, nagbalik sa iya sini illegal activities. According iya sa report ni Sam Police, arestado na naman liwat no sa operation sang otoridad. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi.
kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili. Ayos, may nagkikita tiyempo kay Joy Drilon, may kapidra kay Jude Galis Makawili. Paring Sindoy Ransi, dino isisir kag Pepper Parsley. Good evening, siya mabunit face mask. Di, magyapon maglalang kriminal, tuod no? Sa may CCTV, kakon may bunit, kagay may putos ang yanawong, paano mo kilalaon na binaman? Action Firing Line. Way tagaling tayo, sa Inting Bibuso, ara sa Silin Homes, monitor man. Sa ngalan sa regular anchorman, Action, Brian Morden. Ako naman, Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!